Pangalan ko ay Maria Santos. Ako'y 30 taong gulang. At noong gabing sinubukan ng aking mga magulang na kunin ang aking bahay, dumating ang aking ama na may truck ng paglilipat, kasunduan sa paninirahan at kumpiyansa ng lalaking naniniwalang hindi na mahalaga ang sagot ko. Binubuhos ng ulan ang bubong habang isinusuksok niya ang dokumento sa ilalim ng pinto ko. Nakalista ang aking address bilang kanilang permanenteng tirahan at binigyan sila ng access sa lahat ng kwarto maliban sa opisina ko. Lagda na nila. Akin lang ang blankong linya. Nang buksan ko ang pinto, sumulong ang ama at pinindot ang isang kamay sa balikat ko. Umalis ka, Maria. May lugar ka para sa amin. Sa likod niya, nakatayo ang ina sa tabi ng U-Haul. Habang ang nakababatang kapatid ay nanonood mula sa upuan ng pasahero, iniiwasan ang tingin ko. Itinulak ko ang braso ng ama. Hindi ngayong gabi. Sinubukan niyang pilitin ang daan sa threshold at itinulak ko siya pabalik sa balkonahe. Hindi kailanman. Hindi nila alam na natuklasan ko na kung bakit nawala ang bahay nila, kung saan napunta ang kanilang ipon sa pagreretiro at ilang beses nilang ginamit ng lihim ang impormasyon ko para burahin ang mga kabiguan ng kapatid. Inakala nilang ang pinakamasama ay ang pagtanggi kong papasukin sila. Mali sila. Bago matapos ang linggo, isa sa kanila ang mag-aakusa sa akin na sinira ang pamilya. Isa pa ang magmamakaawa na itago ang ebidensya at matututo ang kapatid kung ano ang nangyayari kapag walang nagsagip sa kanya sa ika-16 na pagkakataon. Bago ko sabihin kung ano ang sinabi ng ama pagkatapos at kung ano ang nangyari nang malaman nilang handa ako, sabihin mo, anong oras na sa iyo ngayon at saan ka nanonood? Gusto kong makita kung gaano kalayo ang kwentong ito. 3 araw bago lumitaw ang U-Haul, tumawag ang ina habang nagtatrabaho ako sa home office. Hindi niya tinanong kung kamusta ako. Sabi niya, maaaring kailangan naming manatili sa iyo ng ama mo ng ilang linggo. May 4 na kwartong bahay ang mga magulang sa labas ng Cebu City sa loob ng 27 taon. Halos bayad na sana ang mortgage. Mayroon din silang retirement accounts, pensyon at rental property na minana sa lola. Hindi sila dapat nangangailangan ng guest room ko. Bakit? Tanong ko. Katahimikan. Pagkatapos sabi niya nagre-restructure sila. Ang salitang iyon ang nagsabi sa akin na may tinatago. Palaging pinalambot ng ina ang mga kalamidad ng kapatid. Ang pag-aresto ay naging hindi pagkakaintindihan. Ang nabigong kumpanya ay naging karanasan sa pag-aaral. Ang mga hindi bayad na bayarin ay naging pansamantalang problema sa pera. Kasama ba si Juan? Huwag mag-assume. Sapat na ang kumpirmasyon. Si Juan ay 26 at 15 beses nang nasagip ayon sa bilang ko. Una nangyari nang ginastos niya ang tuition refund sa motorsiklo. Pagkatapos ay hindi bayad na upa, pagkatalo sa sugal na itinago bilang investment, luxury car, 2 nabigong restaurant, 3 business loan, tax penalties, at demanda mula sa dating partner. Parehong pattern ang bawat krisis. Tumawag si Juan sa ina. Nagpanik siya. Idineklara ng ama na ang pamilya ang nagpoprotekta sa pamilya. Nawala ang pera. Humingi ng tawad si Juan, nangako na nagbago na, at bumalik pagkalipas ng buwan na may mas malaking problema. Tumigil ako sa pagbibigay pagkatapos ng ika-7 pagsagip nang magbigay ako ng 1,000 para maiwasan ang kanyang eviction at nalaman na ginamit niya ang bahagi nito sa ski vacation. Tinawag ako ng ama na malupit nang tumanggi ako sa susunod na healing. Sabi ng ina, kailangan ng Juan ng encouragement. Sinabi ni Juan sa mga kamag-anak na naging mayabang ako pagkatapos bumili ng bahay. Mas simple ang totoo. Bawat piso na ibinigay ko ay bumili ng isa pang dahilan. Sa tawag, tinanong ko kung naibenta na ba ang bahay nila. Ipaliwanag namin lahat ng personal, sabi ng ina. Pagkatapos idinagdag, may 3 kwarto ka, Maria. Hindi naman ginagamit lahat ng space. Tiningnan ko ang bahay na binili ko pagkatapos magtrabaho ng 2 trabaho at ipagpaliban ng bakasyon ng mga taon. 1 kwarto ang opisina ko. Isa pang nagtatago ng kagamitan para sa consulting business. Ang pangatlo ay guest room, pero ang bakanteng kama ay hindi lumilikha ng obligasyon. Walang lilipat.
Huwag sumagot bago mo malaman ang lahat. Sabihin mo ngayon, tumanggi siya. Nang gabing iyon, sinuri ko ang county property records. Naibenta ang bahay nila 12 araw ang nakalipas. May second lien na naitala bago ang benta, sinundan ng notice na konektado sa private lender. Nagbago rin ang pagmamay-ari ng rental property. Tinawag ko ang kaibigang si Ana na nagtatrabaho sa financial compliance. Binalaan niya ako na huwag mag-speculate pero sabihin na i-freeze agad ang credit ko. Nang suriin ang report, may 3 recent inquiries mula sa mga lender na hindi ko kailanman kinontak. Wala ni isa ang nagresulta sa open account, pero may nagsagawa ng impormasyon ko. Ang mga inquiries ay konektado sa holding company na rehistrado kay Juan. Naglagay ako ng fraud alerts, pinalitan ang banking passwords at kinontak ang abogado. Pagkatapos ay sinuri ang email. 6 na buwan ang nakalipas, hiniling ng ina ang kopya ng driver's license ko, sinasabing kailangan para i-update ang family insurance policy. Ipinadala ko ng walang hinala. Ngayon naiintindihan ko, hindi lang sila humihingi ng kanlungan. Nawala ang assets nila at may nagtangkang gamitin ang identity ko para maabot ang susunod. Kinabukasan, nag-text ang ama. Darating kami Biyernes, pag-uusapan ang arrangements pagdating. Walang arrangements. Huwag dalhin ang mga gamit. Sumagot siya, hindi mo iiwan ang mga magulang na walang tirahan. Hindi siya humihingi. Naniniwala siyang ang pagiging magulang ay nagbibigay sa kanya ng permanenteng awtoridad sa lahat ng kinita ko. Ipinasa ko ang mensahe sa abogado, naglagay ng isa pang kamera sa itaas ng garage, at pinalitan ng code sa side entrance. Pagkatapos ay isang desisyon. Hindi ako makikipagtalo kung mabuting anak ba ako. Pipilitin ko silang ipaliwanag ng eksakto kung ano ang nangyari sa bawat piso. Dumating sila Biyernes ng 7:18 ng gabi sa pinakamalakas na ulan ng linggo. Huminto ang U-Haul sa tapat ng driveway, hinaharangan ang kotse ko sa loob ng garage. Unang bumaba ang ama. Sinundan ng ina na may folder sa ilalim ng coat. Nanatili si Juan sa cab, nakatingin sa phone. Kinuha ng ama ang 2 suitcase at dinala patungo sa porch. Hindi niya pinindot ang bell. Sinubukan ang handle, pagkatapos ay pumasok ang lumang keypad code. Pagkatapos ng 3 failed attempts, sinaktan niya ang pinto. Maria, buksan mo. Nagsalita ako sa intercom. Ilipat ang truck at umalis. Lumapit ang ina sa kamera. Nagmaneho kami ng 3 oras. Papasukin mo kami para makausap. Sinabihan kang huwag dumating. Itinaas ng ama ang folder. May written agreement kami. Hindi kailangang maging dramatic ito. Dinala nila ang moving truck sa bahay na hindi nila pag-aari at naghanda ng kontrata na hindi ko nakita. Gayunpaman ako ang dramatic. Isuot sa mail slot. Itinulak ng ama ang dokumento sa ilalim ng pinto. Ang unang pahina ay pinamagatang Family Residency and Property Contribution Agreement. Ayon sa mga termino, maninirahan ang mga magulang sa bahay ko nang walang katiyakan habang nag-aambag kapag posible sa pananalapi. Ako ang magbabayad ng utilities, taxes, insurance at maintenance. Makakakuha sila ng access sa kusina, garage, laundry room at 2 upstairs bedrooms. Isa pang talata ang naglarawan sa kanilang pananatili bilang permanente sa halip na pansamantala. Kung ibebenta ko ang bahay, babayaran sila para sa anumang improvements. Binalaan ako ng abogado tungkol sa mga agreement na idinisenyo para magtatag ng tenancy. Mukhang ito ay ginawa para lumikha ng future claim. Binuksan ko ang pinto pero inilagay ang paa sa likod ng security bar. Sino ang sumulat nito? Itinulak ng ama ang pinto gamit ang balikat. Umalis ka, Maria. May lugar ka para sa amin. Ang lakas ay nagtulak sa akin pabalik. Binitawan ko ang bar, lumakad sa porch at itinulak ang braso niya. Hindi ngayong gabi. Sumulong siya ulit. Hindi kailanman. Sa wakas ay bumaba si Juan sa truck. Nakasuot siya ng designer jacket at hawak ang pinakabagong phone model. Para sa isang taong ang krisis ay nabura ang kinabukasan ng mga magulang, mukhang komportable siya. Pwede bang tumigil ang lahat sa pag-aarte ng baliw? Sabi niya, kailangan lang nila ng lugar na matitirahan hanggang maayos namin ito. Ano ang inaayos mo? Ang business situation. Aling business? Hindi mo maiintindihan. Kinuha ko ang isa pang folder mula sa entry table.
Maiintindihan ko ba ang Alpine Meridian Holdings, ang kumpanyang nagsagawa ng loan applications gamit ang Social Security number ko? Nagbago ang mukha niya. Hinawakan ng ina ang railing. Tiningnan ng ama si Juan pagkatapos sa akin. Ibaba ang boses, sabi niya. Bakit kailangang maniwala ang mga kapitbahay na ito ay normal na bisita? Lumapit si Juan. Hindi ako kailanman kumuha ng anuman sa pangalan mo. Sabi ko. Applications, 3 credit inquiries. Isang lender ang naitala ang IP address at email na ginamit sa pagsusumit. Ang email ay pag-aari ng kumpanya mo. Mabilis na gumalaw ang mga mata niya, naghahanap ng paliwanag, pumasok ang ama sa pagitan namin, walang naaprubahan, kaya walang pinsalang nangyari. Ang sagot na iyon ay nagsiwalat na alam na niya. Alam mo bang ginamit niya ang impormasyon ko? Nagsimulang umiyak ang ina. Desperado kami, kinailangan ng lender ng gwarantor na may mas malakas na credit. Inakala ni Juan na maaari kang ilista pansamantala at alisin mamaya. Binigyan mo siya ng license ko. Tumingin siya pababa. Sabi ng ama, pinoprotektahan namin ang investment ng pamilya. Anong investment? Inutusan niya akong papasukin sila. Tumanggi ako. Tinawag niya akong walang puso. Tinanong ko kung saan napunta ang pera. Inabot ng ina ang kamay ko. Maria, pakiusap. Naibenta namin ang bahay. Wala kaming mapupuntahan ngayong gabi. Naibenta ninyo ito 12 araw ang nakalipas. Saan kayo nananatili? Nagpalitan sila ng sulyap. Inamin ni Juan na nasa extended stay hotel sila. At saan ka nananatili? Sa apartment ko. Kung gayon ay maaari silang manatili sa'yo. Hindi pinapayagan ng lease ko ang long-term guests. Hindi rin ang permiso ko. Sinaktan ng ama ang door frame gamit ang palad. Hindi sila maaaring manatili kay Juan dahil ang apartment niya ay collateral. Iyon ang unang tapat na pangungusap na sinabi ng sinuman. Magkano? Tanong ko. Binuksan ng ina ang folder at kinuha ang spreadsheet. Lahat ay napunta sa mga kumpanya, utang at legal settlements ni Juan. Itinuro ng ama ang bahay ko. May sapat na equity ang property na ito para i-stabilize ang sitwasyon. Hindi bahagi ng sitwasyon ninyo ang bahay ko. Maaari kang mag-refinance. Sa credit mo, maaari naming i-consolidate ang utang, mabawi ang kumpanya ni Juan, at protektahan ang lahat. Nariyan na. Hindi lang sila dumating para sa kwarto, dumating sila para sa home equity ko. Bumalik ako sa loob at sinubukang isara ang pinto. Hinawakan ito ng ama bago ito malatch. Alisin ang kamay o tatawag ako ng pulis. Tatawag ka ng pulis sa sarili mong ama? May lalaking pumipigil sa akin na isara ang pinto pagkatapos subukang pumasok nang walang permiso. Ang relasyon niya sa akin ay hindi nagbabago nito. Binitawan niya ito sa salamin. Nakita ko ang disbelief na kumalat sa mukha niya. Ginamit niya ang galit bilang autoridad sa buong buhay ko. Nang 12 ako, kinuha niya ang babysitting money ko dahil sinira ni Juan ang bintana ng kapitbahay. Sa 17, isinuko ko ang school trip dahil kailangan ni Juan ng tutoring. Sa 24, ipinagpaliban ko ang pag-alis para matulungan siyang bayaran ng upa. Bawat sakripisyo ay iniharap bilang pansamantala. Bawat isa ay naging ebidensya na maaari akong mapilitan muli. Binuksan ko ang pinto pagkatapos lang i-engage ang chain at inilagay ang phone kung saan makuha ng kamera ang lahat. May 5 minuto ka para sagutin ang mga tanong ko. Sabi ng ina, pakiusap huwag kaming i-record. Ito ang property ko. Mananatili ang recording. Bumalik si Juan sa truck pero tinawag ko siya pabalik. Hindi, gusto mo ang equity ko. Ipaliwanag kung bakit. Sumandal siya sa railing. 4,000 ang nagsettle ng demanda mula sa unang restaurant. 500,000 ang napunta sa delivery app na hindi kailanman inilunsad. Isa pang 6,100,000 ang nagbayad sa private lenders pagkatapos niyang mag-guarantee ng loan gamit ang fabricated revenue projections. Ang natitira ay nawala sa interest, legal fees, car payments, at ang pinakabagong venture, automated luxury storage facilities na umiiral lang sa renderings at investor presentations. Saan ang mga investors? Sabi ni Juan, ongoing ang negotiations. Magkano ang naiambag ng outside investors? Hindi siya sumagot.
Sabi ng ama, kailangan nilang ipakita ang family confidence bago dumating ang institutional funding. Kaya walang outside investor ang nagbigay sa kanya ng anuman. Hindi pa. At nang tumanggi ang lender sa isa pang loan, ginamit niya ang impormasyon ko. Itinulak ni Juan ang sarili mula sa railing. Preliminary form lang yon, huwag mong gawing kriminal. Ang fraud department ng lender ang magpapasya kung paano ilalarawan. Bumagsak ang ekspresyon niya. Kinontak mo sila? Kinontak ko ang bawat lender na nag-access sa credit ko. Tinakpan ng ina ang bibig. Hiniling ng ama na bawiin ko ang mga complaints. Inilalagay mo ang kapatid sa panganib dahil sa paperwork na walang financial loss. Sinubukan niyang ilipat ang panganib sa akin. Ang pagkabigo ay hindi nabubura ang pagtatangka. Lumapit si Juan. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung i-freeze nila ang company accounts? Mawawalan ka ng access sa pera na maaaring hindi sa iyo. Binabayaran ng mga account na iyon ang mga empleyado ko. Ilang? 12. Sinuri ko na. Ang state payroll records ay nagpakita ng 2 empleyado, si Juan at ang girlfriend niya, nakalista bilang creative director. Nang sinabi ko sa kanya, inakusahan niya ako ng spying. Isinumiti mo ang identity ko sa mga lender. Sinuri ko ang public records. Ang galit ng ama ay naging panic. May closing na nakaschedule sa Martes. Kung maantala ang bridge financing, babagsak ang lahat. Anong closing? Tiningnan siya ng ina ng matalas. Hindi niya alam. Ang bahay ko ang inilista bilang intended collateral. Hindi mo maaaring i-pledge ang property na hindi mo pag-aari. Alam ng lender na ang title ay nasa pangalan mo. Inasahan nila na sasali ka pagkatapos naming ipaliwanag ang emergency. Sinabi mo sa lender na lalagdaan ko bago kausapin ako. Bulong ni Juan. Sabi ni Dad palagi kang pumapayag. Tinapos ng pangungusap na yon ang anumang natitirang duda. Hindi nila napagkamalian ang katahimikan ko bilang pahintulot. Kinakalkula nila na ang pressure, guilt at pagdating na walang tirahan ang pipilit sa akin na makipagtulungan. Makakatanggap ang lender ng written notice ngayong gabi na hindi ako kailanman pumayag. Namula ang mukha ng ama. Sisiraan mo kami. Hindi, tumatanggi akong masira kasama ninyo. Hinawakan ng ina ang folder. Saan kami pupunta? Nakatanggap kayo ng pera mula sa pagbebenta ng bahay. Inamin niya na 1,800,000 lang ang natitira. Gamitin ninyo ito para sa housing. Sabi ng ama nakalaan ito para sa closing costs ng Martes. Walang closing sa Martes. Hindi ikaw ang nagpapasya para sa pamilya. Ako ang nagpapasya kung ano ang mangyayari sa pangalan ko at sa bahay ko. Itinuro niya ang staircase ko. Masyadong malaki ang bahay na yon para sa isang tao. Tinulungan kami ng ina at ako para makarating ka kung nasaan ka. Binigyan ninyo ako ng 110,000 pagkatapos ng graduation. Binayaran ko ito sa loob ng 4 na buwan. Pinalaki ninyo ako. Iyon ang responsibilidad ninyo, hindi down payment sa property ko. Tiningnan niya ako. Ano ang layunin ng pagpapalaki ng matagumpay na mga anak kung tumanggi silang magbigay kapag kailangan ng mga magulang? Hindi ninyo ako pinalaki para maging emergency asset ninyo. Isinara at ikinulong ko ang pinto. Kumatok ang ina. Nagbanta ang ama na i-enforce ang residency agreement. Sumigaw si Juan na sinisira ko ang deal na nagkakahalaga ng milyon. Tinawag ko ang non-emergency police line at iniulat ang 3 tao na tumatangging umalis sa property ko. Nang marinig nila ang paglalarawan ko sa attempted entry, bumalik sila sa truck. Bago umalis, lumakad si Juan patungo sa kamera. Magsisisi ka sa pagpapahiya sa amin. Sinav ko ang footage sa 3 lugar. Kinabukasan, nagsimulang tumawag ang mga kamag-anak. Sabi ng tiya na na-displace ang mga magulang at ipinahiwatig na inanyayahan ko silang manatili. Isang pinsan ang nagsabing mas inaalagaan ko ang bakanteng bahay kaysa sa ina. May nagsulat sa family group chat na binago ako ng tagumpay. Maingat na inedit ang bersyon nila. Isinakripisyo ng mga magulang ang retirement para tulungan si Juan sa business setback. Nangako ako ng temporary housing, pagkatapos ay malupit na bawiin ang alok. Walang nagsabi tungkol sa residency agreement, ang identity misuse o ang plano na mangutang laban sa bahay ko. Hindi ako agad nagtanggol. Sinuri ng abogado kong si Lena ang bawat dokumento.
Nalaman niya na ang residency agreement ay galing sa online template na binago ni Juan. May attachment na may language mula sa proposed bridge loan. May signature block na handa na sa pangalan ko. Tama ang birth date, employment details at income. May nakakabit na lumang bank statement na ipinadala ko minsan sa ina. Sa tanghali, nagpadala si Lena ng preservation notices kay Juan, mga magulang, at ang lender na inuutusan silang huwag sirain ang communications na konektado sa identity o property ko. Pinayuhan niya akong maghain ng formal police report. Ginawa ko. Nang hapon na iyon, tumawag si Juan mula sa unknown number. Kailangan mong tumigil bago ito maging permanente. Ang paggamit ng ibang numero ay hindi ginagawang private ang tawag. Tumigil siya. Hindi pa kumakain si Mom. Delikado ang blood pressure ni Dad. Nasa hotel sila dahil pinapatunayan mo ang punto. May found 800,000 sila. Nakakumit ang perang yon. Hindi sa akin. Iginiit niya na maaaring iligtas ng closing sa Martes ang lahat sa atin. Paano ako na ililigtas nito kung wala akong utang na konektado sa kumpanya mo? Ang equity contribution ko ay magiging ownership. Anong percentage hindi pa final? Voting rights pa rin tinatalakay. Guaranteed repayment. Nag-atubili siya. Kaya isasangla ko ang bahay, sasagutin ang loan, at makakatanggap ng undefined interest sa kumpanyang walang locations. Inakusahan niya ako ng paggamit ng technical language para umiwas sa pagtulong. Ang technical language ay naghihiwalay ng investment sa bitag. Tinanong ko kung isinumitin niya ang applications. Inakusahan niya ang consultant. Pangalanan ng consultant, tumanggi siya. Pagkatapos tanong niya, bakit lagi mong kailangan na mabigo ako? Ipinakita ng tanong na iyon ang kwentong sinabi niya sa sarili. Ang pagtangging pundohan siya ay sabotahe. Ang paghingi ng records ay kahihiyan. Ang mga kahihinatnan ay puot. Hindi ko kailangan na mabigo ka. Kailangan mo akong sumipsip ng kabiguan para hindi mo ito maranasan. Nanumpa siya at tinapos ang tawag. Pagkalipas ng 10 minuto, tumawag ang ina. Sabi ng kapatid mo na iniulat mo siya sa pulis. Iniulat ko ang unauthorized use ng impormasyon ko. Maaari mo bang sabihin na misunderstanding? Ito ba? Nagsimula siyang umiyak pero nagtanong ako ng tiyak. Nang hilingin mo ang license ko, alam mo bang matatanggap ito ni Juan? Sabi niya, naniniwala siyang kailangan ito ng ama para sa estate planning. Ipinadala mo ba ang bank statement ko? Inamin niyang ipinasa ang folder pagkatapos sabihin ng ama na kailangan ng lender ng proof na may mas maraming resources ang pamilya. Tinanong mo ba kung bakit mahalaga ang resources ko? Sabi ng ama, pansamantala lang. Lahat na may kinalaman kay Juan ay pansamantala hanggang maging permanente ang bayarin. Inamin niya na tutol siya sa pagbebenta ng bahay pero nangako ang ama na ibabalik ng bridge loan ang lahat sa loob ng 6 na buwan. Sinasabing may guaranteed institutional buyer si Juan. Ano ang pangalan ng buyer? Hindi niya alam, humingi ng kontrata. Iisipin ng ama na hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Wala ka ng bahay dahil pinagkatiwalaan mo siya ng hindi binabasa. Kaya ang aktual na exposure ay 37,000. Hindi pa namin nawala ang lahat. Wala na kayong assets para bayaran ito. Nanalangin siya na payagan silang manatili ng unang buwan. May apartment si Juan. Maaaring kunin ito ng lender. Kung gayon ay maaari niyang ibenta ang kotse at designer clothes. Kailangan niya ang kotse para sa meetings. Kahit nawala ang lahat, protektado pa rin niya ang kaginhawahan niya. Babayaran ko ng direkta ang 3 gabi sa Modest Hotel. Sabi ko, pagkatapos nito, kailangan ninyo ng housing plan na hindi kasama ang property ko. Hindi ako maglilipat ng cash, lalagdaan ng loan, mag-host kay Juan o magtatago ng nangyari. Tinawag niya ang mga kondisyon na nakakahiya. Ang kahihiyan ay galing sa pagdating na may moving truck at kontrata na itinuring ang pahintulot ko bilang optional. Nang gabing iyon, nag-post muli ang tiya ng akusasyon. Sumagot ako ng minsan. Nag-upload ako ng litrato ng unsigned residency agreement na may natakpan na personal information at still image ng U-Haul na humaharang sa driveway. Hindi ako nag-imbita ng sino man na lumipat sa bahay ko.
Hindi ako pumayag na ialok ang property ko bilang collateral. Hinahawakan ko ang unauthorized financial activity sa pamamagitan ng naaangkop na channels. Natahimik ang group chat. Sa unang pagkakataon, nawalan ng kontrol ang mga magulang sa kwento. Nagdala ang Lunes ng umaga ng retalasyon ni Juan. Isang consulting client ang nag-forward ng anonymous email na nagsasabing, "Ako ay nasa ilalim ng investigasyon para sa financial misconduct at nagsamantala sa mga magulang." Dalawa pang client ang nakatanggap ng katulad na mensahe. Dahil ang trabaho ko ay may kinalaman sa compliance projects, kahit mali ang akusasyon ay maaaring makasira sa reputasyon. Ginamit ng sender ang encrypted service, pero may isang pagkakamali si Juan. Nag-attach siya ng property record na na-download ng 2:14 a.m. Ang metadata ay naglista ng author bilang J. Santos at ang device bilang Jason MacBook Pro. Ipinadala ko ang lahat kay Lena at sa detective na naka-assign sa report ko. Pagkatapos ay tinawag ko si Juan. "Kinontak mo ang mga client ko." Tumawa siya. "Patunayan mo." "Napanatili ng attachment ang device metadata mo." Tumigil ang tawa. "Walang ibig sabihin niyon. Nagpapadala ang abogado ko ng preservation notices sa email provider at internet service mo. Inakusahan niya ako ng paggawa ng family disagreement na legal war. Kinontak mo ang kabuhayan ko dahil tumanggi akong isang laang bahay. Sinisira mo na ang kumpanya ko. Walang karapatan ang kumpanya mong gamitin ang identity ko." Naging malamig ang boses niya. "Palagi mong inisip na mas mahusay ka kaysa sa akin." Naaalala ko ang bawat family dinner nang pinupuri ng mga magulang ang potensyal niya at pinabaliwala ang resulta ko. Nang makakuha ako ng scholarship, binalaan ako ng ama na huwag gawing inferior si Juan. Nang bumili ako ng bahay, sinabi ni Juan sa mga kamag-anak na swerte ako. "Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas mahusay," sabi ko. "Ito ay tungkol sa kung sino ang nagbabayad para sa mga desisyon mo." Nagbanta siyang sasabihin sa lender na verbal akong pumayag. Naitala ang bawat usapan sa bahay ko. Tinapos niya ang tawag. Nang 11:30 a.m., kinontak ng lender si Lena. Pagkatapos matanggap ang notice na hindi ako kailanman pumayag, sinuspinde ng compliance officer ang closing sa Martes. Inilarawan ng file ako bilang committed guarantor at sinabi na magbibigay ako ng executed deed of trust. Nang 1:00 p.m., dumating ang ama ng mag-isa. Nakatayo siya sa ilalim ng kamera nang hindi hinahawakan ang pinto. "Kailangan ko ng 10 minuto. Maaari kang magsalita mula doon?" Mukhang mas matanda siya, pero ang pagod ay hindi katumbas ng accountability. Na-freeze ng lender ang lahat. Restricted ang operating account ni Juan. Due na ang payroll. May 2 empleyado siya. May mga contractors. Kung gayon ay maaari siyang magbigay ng invoices. Isinara niya ang mga mata. Maaaring harapin ng kapatid mo ang charges. Depende yon sa ginawa niya. Alam mo kung ano ang ginawa niya? Kung gayon, bakit mo ako hinihiling na itago ito? Dahil sisirain ng criminal record ang buhay niya. Nangyari ba ang pag-aalala na iyon bago niya isinumite ang impormasyon ko? Sabi ng ama, naniniwala si Juan na sa kalaunan ay aaprubahan ko. Ang paniniwala ay hindi pahintulot. Inamin niya na sinabi niya kay Juan na ihanda ang paperwork dahil ang paghihintay sa akin ay maaaring magdulot ng pagkawala ng lender. Kaya pinahintulutan mo ito. Pinahintulutan ko ang preparation, hindi ang forgery. Ibinigay mo ang income at property details ko. Alam kong matutulungan kita. Alam mong tatanggi ako. Kinumpirma ng katahimikan niya. Kinuha niya ang envelope mula sa coat. May isa pang dokumento, hindi alam ng ina. Sinabi ko sa kanyang ilagay ito sa porch. Sa loob ay side agreement sa pagitan niya at ni Juan. Ginagarantiya ng ama ang isa pang 5,000 at sumang-ayon na ilipat ang natitirang proceeds mula sa pagbebenta ng bahay. Bilang kapalit, nangako si Juan ng repayment pagkatapos ng institutional acquisition. Ang sinasabing buyer ay shell company na rehistrado 2 buwan ang nakalipas. Ang address nito ay virtual mailbox. Isang manager ay college roommate ni Juan. Walang tunay na buyer. Ibinalik ng ama ang ulo. Alam ko na ngayon. Kailan mo nalaman? Kahapon, pagkatapos na suspindihin ng lender ang closing, tumango siya.
Hiniling niya sa akin na ipagpaliban ang pakikipagtulungan sa mga investigator hanggang maharap niya si Juan. Hindi, bigyan mo ako ng 48 oras. Binigyan mo siya ng 16 na pagsagip. Hindi ko siya bibigyan ng 2 araw para baguhin ang records. Siya ang anak ko at ako ang anak mo. Handa kang isugal ang bahay, credit at career ko para protektahan siya. Sabi ng ama, makakabawi ako dahil disiplinado ako. Hindi makakayanan ni Juan ang kumpletong pagbagsak. Iyon ang lohika sa ilalim ng bawat sakripisyo. Pinarusahan ako sa pagiging stable dahil naniniwala silang makakayanan ko ang pinsala. Patuloy kang kumukuha mula sa taong naghahanda dahil ang taong tumatangging maghanda ay mukhang mas desperado. Pagkatapos ay tinatawag mo itong pag-ibig. Sabi niya, kulang ako sa compassion. Ang compassion ay ang pagbabayad para sa 3 gabi sa hotel. Ang enabling ay ang pagbibigay sa iyo ng deed sa bahay ko. Ano ang dapat naming gawin? Ibenta ang kotse ni Juan. Kanselahin ang fake closing. Iulat ang false documents. Maghanap ng trabaho. Magrenta ng isang bagay na hindi kayang bayaran. Tumigil sa paniniwalang ang isa pang loan ang magbabalik ng lahat. Sabi niya ilalantad ng mga hakbang na iyon si Juan ng publiko. Kung gayon ay hindi niya dapat nilikha ang mga katotohanang nangangailangan ng paglalantad. Bago umalis, sabi ng ama, kapag nawasak ang pamilyang ito, tandaan na pinili mo ang batas kaysa sa amin. Hindi, pinili mo ang ika-16 na pagsagip kay Juan kaysa sa lahat. Tumatanggi akong maging rescue number 17. Mabilis na umusad ang investigasyon pagkatapos ibigay ng lender ang records nito. Hindi lang inilagay ni Juan ang impormasyon ko sa preliminary form. Isinumite niya ang financial statement na nagsasabing pumayag ako na mag-guarantee ng loan. Kasama nito ang electronic acknowledgement na nilikha mula sa email address na dinisenyo upang magmukhang sa akin sa pamamagitan ng pagbabago ng isang letra. Ang file ay naglalaman din ng fabricated revenue reports, false investor commitments, at appraisal ng bahay ko na in-order ng walang kaalaman ko. Nagbigay ang ama ng ilang detalye, pero si Juan ang nagsama-sama at isinumite ang package. Nagbigay ang ina ng mga dokumento nang hindi lubos na nauunawaan kung paano gagamitin. Hindi nito binura ang responsibilidad niya, pero ipinakita nito ang iba't ibang antas ng paglahok. Sinabi ng abogado na hiwalayin ang emotional questions mula sa legal. Sa emosyon, maaari kong pagdesisyonan mamaya kung gusto ko pa ng relasyon sa mga magulang. Sa legal, kailangan kong protektahan ang sarili agad. Nilagdaan ko ang affidavit na tinatanggihan ang pahintulot at ibinigay sa mga investigator ang camera footage, credit reports, client emails at phone recordings. Na-freeze ang company accounts ni Juan. Na-repossess ang luxury car niya pagkatapos matuklasan ng lender na misrepresented niya ang business income. Ang apartment niya ay nakalis sa pamamagitan ng isa sa mga kumpanya niya at binayaran ng pera na inambag ng mga magulang. Nang ma-freeze ang accounts, nakatanggap siya ng eviction notice. Sa unang pagkakataon sa adult life niya, walang makapayag ng tahimik ng balanse. Kinuntak ng ama ang mga kamag-anak para sa tulong, pero ang mga dokumento ay nakakalat na sa pamilya. Ang mga taong humusga sa akin ay hindi nag-alok ng savings o bahay nila. Nagpadala sila ng encouraging messages, nirekomenda ang murang motel, at biglang naging eksperto sa personal responsibility. Ang tiya na tumawag sa akin na walang puso ay nag-alok sa mga magulang ng basement niya ng 2 linggo, pero kinailangan silang lagdaan ang guest agreement. Tumanggi ang ama dahil itinuring niyang insulto ang mga kondisyon. Hindi ko itinuro ang irony. Nagrenta ang ina ng furnished room sa pamamagitan ng dating co-worker at nagsimulang mag-apply para sa administrative jobs. Lumipat ang ama sa extended stay motel at ibinenta ang truck. Sa unang pagkakataon, nanirahan sila ng hiwalay. Walang bahay o public image na protektahan, nagsimulang maglantad ang kasal nila ng mga bitak na nakatago sa ilalim ng mga taon ng pagsagip kay Juan. Isang gabi,
tumawag ang ina at sinabing may nahanap siyang emails na nagpapatunay na alam ng ama na walang institutional buyer ilang linggo bago dumating ang U-Haul. Napansin niya ang inconsistencies pero kumbinsi ang sarili na bibigyan ng bridge loan si Juan ng sapat na oras para gawing totoo ang fictional acquisition. Alam niya, tanong ko, pinaghihinalaan niya. Iyon ang palagi niyang sinasabi. Humingi siya ng tawad sa pagpapadala ng mga dokumento ko at pagtrato sa bahay ko bilang solusyon sa problemang hindi ko nilikha. Nakinig ako, pero hindi ako nagmadaling magpatawad. Ang apology ay hindi nagbabalik ng tiwala. Alam ko at ang pagiging nalinlang ng dad ay hindi nagpapaliwanag kung bakit kayo dumating na may mga gamit pagkatapos kong magsabi ng hindi. Inamin niya na naniniwala siyang susuko ako kapag nakita ko silang nakatayo sa labas. Mas mahalaga ang katapatan kaysa sa luha. Lumahok siya sa pressure kahit hindi siya ang nagdisenyo ng pandaraya. Nilimitahan ko ang contact namin sa isang tawag sa isang linggo. Hindi siya maaaring bumisita sa bahay ko, humingi ng pera, o humiling sa akin na makialam para kay Juan. Sumang-ayon siya. Hindi ang ama. Nagpadala siya ng 4 na pahinang liham na inaakusahan ako ng pagpapahiya sa kanya at pag-abandona sa family values. Ang huling talata ay nagsabi na magpapatawad siya kung bawiin ko ang mga statements at tulungan na makipag-negotiate ng civil resolution para kay Juan. Inilagay ko ang liham sa legal file at hindi sumagot. Sa kalaunan ay tinanggap ni Juan ang legal resolution na nangangailangan ng restitution, financial monitoring at restrictions sa pamamahala ng investment funds. Natunaw ang kumpanya niya. Hindi kailanman naitayo ang promised storage facilities. Walang lumitaw na institutional buyer dahil wala talagang umiiral. Ang mga kahihinatnan ay hindi ang paghihiganti ko. Resulta iyon ng mga desisyon nila. Mas tahimik at permanente ang paghihiganti ko. Pinanatili ko ang lahat ng desisyon nilang available sa kanila. Pinanatili ko ang bahay, pinanatili ko ang credit, pinanatili ko ang business, pinanatili ko ang karapatang magpasya kung sino ang tatawid sa threshold ko. 6 na buwan pagkatapos ng gabing may U-Haul, ginawa kong library at recording studio ang guest room. Itinuro ng ama ang kwartong iyon bilang patunay na utang ko ito sa kanya. Bawat shelf ay nagpapaalala sa akin na ang hindi ginagamit na space ay pag-aari pa rin ng may-ari. Sa panahon ng renovation, nahanap ko ang residency agreement sa legal box. Nananatili ang mga lagda nila sa ibaba, kumpiyansa at kumpleto, habang ang linya na handa para sa akin ay blanko. I-frame ko lang ang blankong seksyon at inilagay sa loob ng office closet. Hindi ito tropeyo, ito ay paalala na ang lagdang hindi ibinigay sa tamang sandali ay maaaring protektahan ang buong buhay. Minsang sinabi ng ama na mababasag ang pamilya dahil pinili ko ang batas kaysa sa kanila. Mali siya. Nababasag na ang pamilya ng mga taon, isang pagsagip sa bawat pagkakataon. Ako lang ang unang taong tumigil sa pagpapanggap na ang mga bitak ay pag-ibig. Inasahan nilang kunin ang bahay ko dahil nagastos na nila ang lahat. Naniniwala silang ang pagdating sa ulan ay magiging emergency nila ang obligasyon ko. Naniniwala silang ang guilt ang magbubukas ng pinto kapag hindi kaya ng keypad. Pero ang sagot ko ay hindi pansamantala, emosyonal o negotiable. Hindi ngayong gabi, hindi sa susunod na buwan. Hindi pagkatapos ng isa pang apology na isinulat para umiwas sa kahihinatnan. Hindi kailanman. Lubos kaming nagpapasalamat sa bawat viewer na sumusuporta sa aming mga kwento. Lahat sa video na ito ay katang-isip at inilaan lamang para sa educational entertainment at dramatic reflection. Umaasa kami na paalalahanan ka nito na kapag pinababayaan ng mga tao ang sakit mo, maaaring ipinapakita rin nila kung bakit hindi na nila karapat-dapat ang access sa vulnerability mo. Ang puso mo ay nabibilang sa mga taong maingat na humahawak nito.